Sa bawat pahina ng kasaysayan, may mga kwentong naghihintay na muling mabuksan. Handa ka na bang sisirin ang hiwaga ng nakaraan? Habang lumilipas ang panahon, ay maraming mahahalagang kwento ang natatabunan ng kasalukuyan. Kaya't halina't ating minahin ang kayamanang iniwan ng nakaraan at muling tuklasin ang mga kwento ng nakaraan upang ating itong mapayabong at mapanatili. Ang mga paniniwala at ritual ng ating mga ninuno ay hindi lamang bahagi ng ating kasaysayan, kundi salamin ng ating pagkatao. Sa dokumentaryong ito, ating susuriin ang lalim ng paniniwala ng mga Pilipino, mula sa kapangyarihan ng mga agimat at anting-anting, hanggang sa mga pamahiin sa kabilang buhay, at sinaunang paraan ng pagpapagaling. Ito ang kanilang kwento, ito ang ating kwento. Sa ating kultura, ang anting-anting ay hindi lamang palamuti. Ito ay panangga ng laban sa masama, gabay ng tapang at simbolo ng pananampalataya. Tsaka tawag sa akin, Meron pa ba kayong anting-anting? okay pa sa akin. Alam mo ba? Wala tayo pinibigay ko. Pwede. Yan. Para sa po yun? Ligtas ka sa lahat. Kahit sa Pagka na-aksidente ka, hindi ka ma-aksidente. Hindi ka makukulan, hindi ka mababate. Yan. Para sa lahat. Minsan naman, sa tatapakan sila, nasasaktan. Kung yung paa mo siya mong natapakan yung paa niya, pamamagain yung paa mo. Tubuan ka ng mga paltos-paltos. Kapag po natapakan niyo po yung lamang lupa. Paano po yung sa mga ano po? Mga duwende po, ganun. Ganoon din yun, yung mga duwende, pagka nasaktan sila, aanin ka rin doon. Gaganti sila. Lalabnatin ka. Ano ba, pinasasakit yung mga, kung ano yung mga tumutubo sa iyo. Pag nahuli ka naman, yung sasabihin kung ano ginawa mo sa kanya. Sasabihin, natapakan mo siya. O, kaya ang sasabihin ko, hingi na lang ng tawad. Sa kinukulam naman, bawa, kinulam ka, sasabihin kung tatanong ko ano yung pangalan niya, ba't mukha akong kinulam? Ano, nabubwisit siya iyo, naiinggit siya iyo. Ganon. Tapos yan ang nasasaktan. Limbawa, tinutukan ko sa ulo. Naghihiyo yung ano. Yung dampi na posporong ganyan, sa kanya napapasok siya, may sugat-sugat, may ulo na paltos. May orasyon na yun, pwede mong gamitin sa lahat. Yan, pati sa kagat ng aso. Ay yung para hindi ka makagat ng aso. Ganon. Hinihilot ko. Tapos meron akong sinasabi para maligo ng marunggay. Tapos bibigyan ko ng kuwan. Ayun, gumagaling sila. Ano po yung mga halamang gamot na madalas niyo pong ginagamit? Ako, madalas kong ginagamit. Dahon ng bayabas, iliinom ko pag umaga. Naniniwala pa rin po ba yung mga tao sa inyo ngayon kahit na hospital na? Yung iba naniniwala. Yung iba naman, pilosiko. Hindi ko naman sila pinipilit na maniwala. Ano po yung ibig sabihin ng usog at paano niyo po yun ginagamot? Halimbawa, may bumati sa'yo, hoy, kumusta ka? O mausog ka na, mahihilo ka. At papahimas ka lang, mawawala na. Sa Di inyo ba? po? Oo. Sa iba, nakausog. Bago pa man dumating ang modernong medisina, may mga albularyo at hilot na itinuturing na manggagamot ng bayan. Sa kanilang kaalaman sa dahon, bulong at ritual, gumagaling ang katawan at kaluluwa. Sa bawat tahanan na may lamay, may mga pamahiin tayong sinusunod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Ngunit sa panahong moderno, marami na rin ang kumukwestiyon sa mga pamahiin. Tailoring
Bakit kailangan pa natin magpalipas dito ng oras? Beberay lang ni Lolo kaninang umaga. Wala na siguro mas mangyayari. Yan ka na naman, Marco. Hindi pwedeng iwanan putod sa unang araw. At baka may dumukot sa kaluluwa niya. Lalo't kung hindi pa siya tanggap sa kabilang buhay. Kabilang buhay? Diyos ko po, paano pa yan ng kopong-kopong? Magsitahimik kayo. Nararamdaman ko ang presensya ni Ernesto. Hindi pa siya nakakatawid sa kabilang buhay. Lola, Tia, ang lamig. Bakit parang may aninong gumagalaw sa likod ng nature? Go. Marco, yan na nga ba sinasabi ko? Nagambala mo ang lolo mo. Dali, ilabas mo ang asin. Kailangan buhusan ng asin ang bawat sulok ng nicho ng lolo niyo. Imposible. Hindi to totoo. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo, Marco. Mag-sorry ka sa lolo mo. Kung yung mga pamahiin na sinusunod kapag may namatay. Mga sinusunod, bawal daw magwalis. Iba pa. Ano pa yan eh? Bawal bang maligo doon yung sa pag-aano doon sa mismong bahay? Bawal daw punasan yung kabaong, pero hindi naman na sinusunod din at ay sa Katoliko wala nang bawal, pamahiin lang yun. Itinuto ko sa ganyan. Pagka meron ka sa lakay, hihiyo ka. Ano pong sala? Yung halimbawa po, meron pong Nakasanib, kahit na laman lupa o tao. Kailangan is kong ginagawa. Sa anting-anting na panangga, sa pamahiin sa kamatayan, at sa halamang gamot ng kalikasan, nakikita natin ang diwa ng ating kalinangan. Ito ang pamana ng ating mga ninuno. Maaaring iba-iba tayo ng paniniwala, ngunit iisa ang ating pinagmulan, kalinangang Pilipino, buhay, banal at buo.